Ayan, dito na kami na naman sa bukid. Manong adlaw at kitayong tanan. Magandang umaga sa ating lahat. Ayan nga ang sabi ko dyan sa kapatid ko kung tumaba ba ako. At syempre nga ang sabi niya hindi ko alam. Pero sa tingin ko nga para akong tumaba. Paano kasi? Sige akong kain ng kung ano-ano. Ayan na nga yung dyan ay inaantay ko. Ang nanay ko ayun nangunguha ng nylon nung mga nahulog na saranggola ng mga bata. Siguro hindi na nila nakuha to kaya ayan, kukunin na lang ng nanay ko yung nylon pero putol-putol na yan siya. At ayan nga po habang inantay ko ang aking ina, binibidyohan ko ang dami-dami ng lamok tapos sobrang putik. Nahihirapan na nga ako diyan lumakad. Lalo na kapag umuulan, sumasakit ang aking tuhod. Hindi ko alam kung bakit. Sa tuwing uulan ay nako napakakirot ng paa ko. Kasi nga nangingitim, hindi ko alam kung ano nangyari. Charan! Ayan na nga po ang aming dadamuhan. Ganyan kadami ang aming dadamuhan. At syempre, magdadamo na tayo dito dahil para maubos ang damo. At ayan na nga po yung ginagamit ko dyan na sudsod ay natatanggal sa hawakan. Hindi ko alam kung paano ako matatapos sa ginagawa kong pagdadamon to. Ayan na nga po yung dinadamuhan ko kung saan lang malilim kasi ay hindi ko kaya magpaaraw kasi takot ako na baka aatakihin ako ng sakit ko. Kahit pa paano, ito na lang ang matutulong ko sa aking ina kasi nga hindi ko kaya magpaaraw o magtatabas. Pero minsan kapag hindi masikat ang araw ay nagtatabas din ako kasi nga yung ano lang dyan, yung init talaga ay hindi ko kaya. Kung sa bagay ay para ng 8-10 taon na hindi ako inaatake ng aking karamdaman. Pero ingat na lang dahil talaga ayaw ko na maulit o maranasan ang ganun. Pero yun na nga, ang sabi ng aking ina, ang sakit ko ay parang magnanakaw. Hindi mo alam kung anong araw, oras ito na ikaw ay aatakihin. Dati nga ay talagang itinatago ko or nahihiya ako kapag nalalaman nila na may sakit akong ganun. Pero ngayon ay bahala na. Anong magagawa ko? Talagang mayroong sakit akong ganun. Pero hindi talaga maiwasan sa iba na ako ay kakatakutan na kasama. Sino bang tao na hindi matatakot kung halimbawa aatakihin ako kung dalawa lang kami. Pero minsan talagang nahihiya ako o parang ako na lang ang lumalayo o umiiwas para lang mahirap talaga ang kalagayan na mayroon kang dinaramdam. Lalo na ako na hindi na ako umiinom o gumagamit na maintenance na gamot ko. Kaya nga itinigil ko dahil nga hirap sa paghanap ng pambili ng gamot. Ay nako, ayan na nga, maiba na natin ang kwento. Ayan, binuhat ko na ang pusti ko. Akala ko kasi yan, yung in-order ko ay malaki, yun pala maliit. Ang sabi ko kasi laki ng paa ko. O yung parang yun, yung sa ibaba ng tuhod, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Ayan na nga po, magtatanim tayo ngayon ng dragon fruit dahil nga gusto kong magtanim nito dahil baka kasi babalik pa yung inopera sa akin na sabi ng iba, nakakatulong daw ito na sa mga bukol-bukol sa katawan. Magtatatlong taon na din yung opera ko sa ovary. Sa labas ng ovary ko ako nagkaroon ng bukol. Ang sabi ng doktor, cyst na dermoid. Tama ba? Yung basta cyst din yung tawag doon. Basta sa labas lang ng ovary ko. Akala ko nga pati yung ovary ko ay tatanggalin. At yun na nga, sabi nga ng doktor ko dahil nga wala pa daw akong asawa ay sisikapin nila na hindi ito matanggal yung ovary ko dahil
Di naman, baka daw ay mapag-isipan ko pa na ako ay mag-aasawa. Kasi nga tinanong nila ako noon, sabi nila papaano daw kung matatanggal daw yung ovary ko, papayag daw ba ako? Siyempre ang sagot ko, oo, okay lang natanggalan ako ng ovary. Sabi ko parang wala naman sa isip ko na aasawa ako o may magmamahal. Char! Kasi nga kaya nasabi nila noon ay dahil kasin laki na daw ng ulo ng bibi yung bukol sa ubari ko. Hirap na nga din ako minsan tumayo o kaya dudumi. Pero yung una kong nalaman talagang iyak talaga ako kasi nga sabi ng iba puputok daw ang tiyan ko. Syempre naman takot talaga ako yung time na yun. At ayan na nga po yung naitayo ko na ang pusti. Sana bubunga siya at lalago at bubunga ng madami. Yun na nga nung una kong nalaman na sis talaga o may bukol talaga ako sa tiyan ay lagi akong umiiyak. Sabi ko wala na ba tong katapusang pagsubok sa buhay ko? Una yung inaatake, ngayon ito na naman na yung naoperahan ako at pangatlo yung namamaga yung paa ko. Pero pinaubaya ko na lang sa Diyos lahat. Bahala na siya kung mamatay ako sa sakit na to. Basta siya na lang ang bahala. At ayan na nga po ang aming nalinisan. At bye-bye. Thank you sa panunood. Bye-bye.